Susuotin ko na para magkisik-kisik ang ibigatuta ka. Hindi ko na tuloy matuloy itong message ni Kuting. Galing kay Kuting. Makinig kayo. Join. Okay? All Filipino Christians across the country and around the world as we solemnly celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ in this Easter Sunday. Hindi si Jesus Christ ang Diyos mo, Kuting. Dahil ang inyong Panginoon ay perang kinamkam ninyo sa bayan. Ang inyong Panginoon ay ang ipagkanulo ang Pilipino para magkaroon ng gerararara. Mga diputa ka mo. Nakita nyo yung effect ngayon? Gusto nyo pagtakpan lahat ng kababuyan nyo. Gusto nyo isalang ang mga Pilipino sa laban na hindi naman dapat isalang. Dahil sa inyong pagiging bangag at vested interest, mga hiudiputa kamutanan. Nami ka mo pang batiron. Isang ispading. May sakada ba dyan nanonood? You know what I mean? Today, we remember the fulfillment of the promise of Jesus Christ to humanity. Tigil-tigil mo nga, Marcos Jr., ang paggagamit mo kay Jesus. Dahil si Satanas, katabi mo. Dalawa kayo. Yung asawa mong Satanas. My God, nakukuha niyo pang gamitin ang pangalan ng Diyos. Matapos yung ubusin, limasin, ang pera sa PCSO. Matapos ninyo makipagsabwatan sa mga pulboronic at kayo bangag, mga hinayupak kayo at ibigay sa mga baklos na mukhang ibos ang pera ng bayan sa pangangamkam. Tapos haras-harasin niyo ako mga hinayupak kayo, hindi kayo magwawagi. You know? Magwawagi, mga hiudiputa ka mo. Nami ka, Ang pasundo, ang bilat mo, Lisa, sulog-sugon ko gidna sang silhig, good magdamo. Today, sabi niya, and deliver eternal salvation for all. This auspicious occasion reminds us that while faith, devotion, and sacrifice, Jolol, tragis kasi nungalingan ito, ayoko nang basahin, pero sige, basahin na lang natin para may mapag-usapan tayo. Let us draw inspiration from this important narrative as we overcome our personal and spiritual challenges. Ikaw, saan ka nagdodraw ng inspiration? Kay Judas, Estas, Barabas? Saan ka nagdodraw ng inspiration, Kuting? Kasi kung kay Jesus Christ ka, o sa matinong Panginoon ka, kumukuha ng inspirasyon, hindi ka mangangamkam. Hindi mo isasalang ang Pilipino sa gerararara. Giatay ka. Lapit ka na. I'm telling you, hindi ka abuti ng Pasko. Saan ka nagdodraw? Saan ka kumukuha? Ng inspirasyon kay Lee Satanas na wala nang ginawa kung di makipagsabwatan sa mga mafia, mga demonyo? Ayop ka. Sabi pa niya. They also yield great rewards both here on earth and thereafter. Julul. Ay, nako. Sarap talaga jonggolin ito eh. May this day also excite our hearts to live a Christ life-like. Bili, ikaw, paano ka nabubuhay? Pulburon life-like? Heavy, no? High. Mafia life-like? Traidor life-like? Taksil life-like? Budol life-like? Ano pa? Kawatan, lahat na. See kung paano kayo binubudol ng kadyotahan nitong gobyernong ito. Palangga. Pinagluloko kayo ng ginayupak na ito. 'Di ba? Paalaala pang ang ano nitong gagong ito. Paalaala manampalataya, magkakaisa tayo, bigyan natin ng magkaroon tayo ng inspirasyon si Kristo, pero ang inspirasyon niyo si Judas, si Michael Mas, si Mark Anthony Sayarot, si Acorda, si Pedea Lasso na lahat mandorobo, yan ba? Para sa muling pagbangon ni Kristo, dapat tayo ay magsama-sama, chuchu-chuchu, manalangin, eklabush. Ano pinanalangin nyo? Nalalo kayong magngawat? Tarantado, giatay no, mga kaletsyan ito. Pinagluloko tayo. Habang tayo ay nagdasal-dasal, sabi niya. 'Di ba? Tayo ay i-reflect natin ang mga sakripisyo ni Kristo. Ay ang sakripisyo ng mga Pilipino, sakripisyo ng mga sundalo na gusto mong iharang. Iharang sa kaguluhan.
na hindi mo iniisip ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, buong, not only the mga men and women in uniform, buong Pilipinas na imbis pa ulit-ulit natin na kung talagang kailangan ng bang-bang-bang o ng ra-ra-ra, dapat ihanda mo ang Pilipino, ihanda mo sila in what way, in what form? Preparedness. Pero wala. Gusto niyo silang iharang-harang na lang nang walang preparasyon. Para ka, sinabi ko nga, pupunta ka sa isang laban na wala kang bala. Pupunta ka sa isang debate na walang laman ng utak mo. Katulad mo, Kuting, kaya hanggang script ka na lang. No to war! Marcos resign! Yes to peace talk! Susugal ba talaga ang Pinas para lang sa kagustuhan o interes ng mga politiko na tila ba pagkakaperahan pa ang sitwasyon at gagamit pa ng otoridad nila para may sakatuparan lang mga plano nila? Minsan lang naisahan ng mga botante, magpapaisa pa ba? Patot sana tuloy ng isang netizen. Welcome sa kanila ang gera. Proud si PBM. Bakit ayaw mag-suggest sa mga Coast Guard, Maritime na magpalakas muna tayo before maghanap ng gera? At bago na tayo patuloy sa mga nagpapagang balita, tayo sa metro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Sa mga nag-message sa akin, kayo talaga, nag-aalala talaga kayo sa akin. But thank you so much. Okay, thank you mga palanggangging. Palangganggang. What is the title for today? Our topic is the downtrodden Pinoys. Bagong gera, yan ang gustong gawin ni Kuting. Okay. Bakit the downtrodden Pinoys? Okay? Kasi, anong jutang, sabi ko hindi ako magmumura, intro talaga. Itong jutang ginimis na presidential communications at itong si Kuting at si Lisa, kung ano ng mga wordings ang pinagagamit para magpaka-alta-alta. But the truth is, yung ginagawa niyong downtrodden, na ginagawa niyong pinagsasabi ninyo, basahin natin ang pinagsasabi ng mga ginayupak na ito, ayan ang nangyayari sa buong Pilipinas. Sabi ni Kuting, sa Presidential Communications page nila, Pangulong Bangag na Bangag, remember the needs of those who have less in life. Okay, yung mga kapos, the sick and the downtrodden. Okay, o downtrodden, whatever you pronounce it, mga palangga. I-define natin yan para nagkakaintindihan tayo, learning for today, mga palangga. Okay? Ngayon, mga kababayan, yung mga ginagamit ng presidential committee, very New York, very ghetto, okay? Hindi sa satanas para kunyari ay sosyal-sosyalan ang mga dramatization ng mga jutang ginimis. Alright? Downtrodden, ibig sabihin, refers to people who are oppressed. Okay? That word, kaya sabi ko the downtrodden Pinoys. Ibig sabihin yan, refers to people who are oppressed, mistreated, or subjected to severe hardships. It describes individuals who have been pushed down or oppressed by those in power or by society in general. Kaya tama, kung ano yung ginagawa na sa atin, ginagamit nila na, kunyari, they are concerned to the downtrodden Pinoys. Okay? The downtrodden Pinoys in the Philippines, all over the world, kaya may ganyang klaseng nagaganap na yung suppression, oppression, like ginagawa sa akin, nang buwakan ng inang gobyernong ito dahil sa abusive of power. Diba? Yan. Alam nila yung ginagawa nilang panggigipit, pang-oppress, pang-susupress. Binibigay nila sa inyong severe hardship sa taong bayan. Diba? Kung paano nga kayo ginigipit. Kasi subconsciously, alam nila na ito yung ginagawa sa inyo, ginigipit kayo. Ginigipit. Katulad na lamang yung nakapaligid kay Satanas na mga backlash na mukhang binalot ng e-bush. Na mga scammer. Ay, mga buwakan ng inang yan, kahit na kunyari nagdadasal-dasal, ang mga hinayupak, ulit-ulitin ko, dahilan ng kahirapan ng Pilipinas. Kaya kahit na mamatay si Kristo, mabuhay muli,
Ang mga buwaka ng inang hindi mamamatay sa pagnanakaw, patuloy na patuloy, kaya magkakaroon hindi magkakaroon, kaya halos lahat ng Pilipino, okay, ay downtrodden. Hayop, di ba? Makagamit lang ng word. Yes! Itong ginagawa sa inyo, sinosuppress, sinisirsipiran ang bunganga, sinisindak sa mga kaso-kaso. But Maharlika, hindi mo ako masisindak. Tang inakalisa, hindi ko lang mahanap yung magic wand ko kasi romampa ako eh. Ha? Okay? Ikaw, jutang ginakalisa, ha? Gamitin mo lahat. Utang ina ka para pabanguhin ka, julul. Gaga ka. Ah? Gusto mo pabanguhin ang pangalan mo, hindi ka babango dahil sinusuppress, ino-oppress, kinikitil, ginugurgur nyo ang buhay ng bawat Pilipino dahil sa kahirapang idinudulot ninyo. Ngayon, isasalang nyo pa sa gyerarara. Ayop kayo. Ano ba sinabi ni Kuting, by the way? Ito muna, bago ko magtuloy na galit. Babylet. Si Remy tsaka si Babylet nandito. Mga julul talaga yung mga yan, mga palangga. Downtrodden. Pwede ba gumamit kayo ng word na naiintindihan ng common tao? Downtrodden. That's how you do. Di ba? Yung pang gigipit. Di ba? Alam nyo kung anong ibig nyo sabihin. Mga giatay ka mo, Paskong pagkabuhay, matapos kung magsuklob ng itim na kumot, galit na naman ako. You know what? Ay, nako. Ano sabi ng hinayupak? Ano ginawa nyo ng Black Friday, pangalapangga? Ayan, gamitin nyo kay Kuting yan. Yes, we are the downtrodden Pinoys because of you. Because sa pangawat. Dahil sa pangangamkam. Dahil sa mga pulboronic. Dahil sa lahat. Excited sila sa pulboronic. Dapat yun ang, alam mo, pinag-iisipan ko kanina, sabi ko, yung pulboron na ba unahin natin? Cool muna ako kasi sabi ko na gano'n kasi ang ganda-ganda ng gising ko palangga. My God, I feel so rejuvenated. Yan. Nagborlog talaga ang lola ninyo. Okay, ano pa? Pangkulam na palangga, sabi ni Ram. Ito, ano sabi ng hit ng, ito, basahin natin. Ang message kasi ng hinayupak, PBBM, remember the needs of those who have less in life. Yes, kaya kami walang makain ang Pilipino dahil sa pang-dorobo ninyo, dahil sa pangamkam ninyo. Kaya nagkakasakit ang Pilipino dahil walang makain. Dahil sa inyong pagda-downtrodden. Mga alpot matutot, ang sabot mo, Lisa, titirintasin ko talaga yung hinayupak ka eh. Ang sabot mo, doon ko na para magkisik-kisik ang ibigatuta ka. Hindi ko na tuloy matuloy itong message ni Kuting. Galing kay Kuting. Makinig kayo. Join. Okay? All Filipino Christians across the country and around the world as we solemnly celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ in this Easter Sunday. Hindi si Jesus Christ ang Diyos mo, Kuting. Dahil ang inyong Panginoon ay perang kinamkam ninyo sa bayan. Ang inyong Panginoon ay ang ipagkanulo ang Pilipino para magkaroon ng gyerarara. Mga diputa ka mo. Nakita nyo yung effect ngayon? Gusto nyo pagtakpan lahat ng kababuyan nyo. Gusto nyo isalang ang mga Pilipino sa laban na hindi naman dapat isalang. Dahil sa inyong pagiging bangag at vested interest, mga hiudiputa, kamutanan. Nami ka mo pang batiron. Isang espading. May sakada ba dyan nanonood? You know what I mean? Today, we remember the fulfillment of the promise of Jesus Christ to humanity. Tigil-tigil mo nga, Marcos Jr., na paggagamit mo kay Jesus. Dahil si Satanas, katabi mo. Dalawa kayo. Yung asawa mong Satanas. My God, nakukuha nyo pang gamitin ang pangalan ng Diyos. Matapos yung ubusin, limasin, ang pera sa PCSO. Matapos ninyo makipagsabwatan sa mga pulboronic at kayo bangag, mga hinayupak kayo at ibigay sa mga backlash na mukhang ibos ang pera ng bayan sa pangangamkam. Tapos sarasarasin nyo ako mga hinayupak kayo, hindi kayo magwawagi. You know? Magwawagi, mga hiudiputa ka mo. Nami ka, Ang pasundo, ang bilat mo, Lisa, sulog-sugon ko gidna sang silhig, good magdamo.
Today, sabi niya, and deliver eternal salvation for all. This auspicious occasion reminds us that while faith, devotion, and sacrifice, Julol, tragis kasi nungalingan ito. Ayoko na nga basahin, pero sige, basahin na lang natin para may mapag-usapan tayo. Let us draw inspiration from this important narrative as we overcome our personal and spiritual challenges. Ikaw, saan ka nagdodraw ng inspiration? Kay Judas, Estas, Barabas? Saan ka nagdodraw ng inspiration, Kuting? Kasi kung kay Jesus Christ ka, o sa matinong Panginoon ka, kumukuha ng inspirasyon, hindi ka mangangamkam. Hindi mo isasalang ang Pilipino sa gyerararara. Giatay ka. Lapit ka na. I'm telling you, hindi ka abutin ng Pasko. Saan ka nagdodraw? Saan ka kumukuha? Ng inspirasyon kay Lisa Tanas na wala nang ginawa kung di makipagsabwatan sa mga mafia, mga demonyo? Ayop ka. Sabi pa niya. They also yield great rewards both here on earth and thereafter. Julul. Ay, nako. Sarap talaga jonggolin ito eh. May this day also excite our hearts to live a Christ life-like. Really? Ikaw? Paano ka nabubuhay? Pulburon life-like? Heavy, no? High. Mafia life-like? Traidor life-like? Taksil life-like? Budol life-like? Ano pa? Kawatan, lahat na. See kung paano kayo binubudol ng kadyotahan nitong gobyernong ito. Palangga. Pinagloloko kayo ng ginayupak na ito. Di ba? Paalaala pang ang ano nitong gagong ito. Paalaala, manampalataya, magkakaisa tayo, bigyan natin ng, magkaroon tayo ng inspirasyon, si Kristo, pero ang inspirasyon nyo, si Judas, si Michael Mas, si Mark Anthony Sayarot, si Acorda, si Pedea Lasso, na lahat mandorobo, yan ba? Para, sa muling pagbangon ni Kristo, dapat tayo ay magsama-sama, chuchu-chuchu, manalangin, eklabush. Ano pinanalangin nyo? Nalalo kayong magnawat? Tarantado, giatay no, mga kaletsyan ito. Pinagluloko tayo. Habang tayo ay nagdasal-dasal, sabi niya. 'Di ba? Tayo ay i-reflect natin ang mga sakripisyo ni Kristo. Ay ang sakripisyo ng mga Pilipino, sakripisyo ng mga sundalo na gusto mong iharang. Iharang sa kaguluhan. Na hindi mo iniisip ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, buong, not only the mga men and women in uniform, buong Pilipinas na imbis pa ulit-ulit natin na kung talagang kailangan ng bang-bang-bang o ng ra-ra-ra, dapat ihanda mo ang Pilipino, ihanda mo sila in what way, in what form? Preparedness. Pero wala. Gusto niyo silang iharang-harang na lang nang walang preparasyon. Para sinabi ko nga, pupunta ka sa isang laban na wala kang bala. Pupunta ka sa isang debate na walang laman ng utak mo. Katulad mo, Kuting, kaya hanggang script ka na lang. Machiavellian. Buisit ka. Dapat neutral lang tayo kapag bumahing ang China at ang Amerika, mawawala tayo sa mapa. Tapos biglang nagbago kang alpotero ka. Alpotero naman talaga yan. Mga palangga. Di ba? Mga kaletsyan mo, gamit pa si Kristo. Yung mga may sakit na dapat tinutulungan ng gobyerno. Anong ginagawa ni Lisa Tanas? 'Di ba? Anong ginagawa ninyo? Sama-sama maging milyonaryo? Puro inspirasyon. Puro pagkasinungalingan ng mga Pilipino dapat magkaroon ng inspirasyon, chuchu-chuchu. 'Di ba? Nang aapi sa mga Pilipino. Kayo ang nang-aapi sa mga vloggers like me. Kayo ang nang-aapi sa mga katulad ng SMNI. Katulad ng mga ginigipit ninyong mga jutang genemes kayo. Ang dami mong hanash. Bangag na bangag. Huwag mong ginagamit-gamit si Kristo. Tuwing ganito na lang sitwasyon. Holy Week, Pasko, at kung ano-anong mga anetch. Ginagamit niyo ang Diyos. Pero sa totoo lang, ang pamumuhay niyo ay hindi Christ life-like, kundi Satanas life-like. Anong pinaggaano mo? Sino ang nahihirapan? Sino ang nagdudulot ng ganitong pangyayari sa mga Pilipino?
Ito mga pighati, mga pasakit na ginawa ninyo sa Pilipino. Ang bigas magkano? May nabasa ako kanila 60 plus. 'Di ba? Ang mga OFW na umasa sa yung ginayupak kang Jololski ka. Anong ginawa mo? Ah? Ang mga maliliit na negosyong ginigipit niyo sa Pilipinas. Yan ba ang bagong Pilipinas, Kuting? Yan ba ang bagong pambubudol? Nyeta ka, pagkabuhay, lingkong pagkabuhay, pinagsasabi mo. Di ba? Linggong pang dorobo, yan dapat, mga palangga. Oh, for Ma'am Raga, Liz Vergara, how are you? Sabi ni June, 60 plus na, Garen, June and Garen, 60 plus na daw ang bigas. Grabe, ang haba na pasyensya ng mga Pinoy, sabi ni Jel. Sana kainin ng lupa yan para matapos na. Kaya nga, mga palangga, di ba, yung isa-isa na nga silang nagbubuwis ng buhay. Ba't ganun pa man, mga palangga? Ay, nako. Kalooy man ang pangabuhi natin, mga palangga. Kawawa talaga ang bayan. Kailan kayo kikilos? Kailan? Men and women in uniform. Where are you? Are you still there yet? Sasalo na kayo sa kaguluhan. Gracia Digal. Ang tuyo, ang 65 to 68 na rin bugas o kalooy man. Ang tuyo, 450 per kilo. Ang tuyo, magkano ba dati ang tuyo? Nung bata ako, tag-20 lang na ang tuyo, mga palangga eh. But anyway, anong mga pangyayari ngayon? Gusto magpakul ako? Ay, nako, giatay. Ito. Anong mga nangyayari ngayon? Although, may mga balita. Anong sinasabi dito? Pinaghahanda na ang hindi nga natin to. Itong headline ng DND ba to? Okay, tignan natin to. West Philippine Sea countermeasures. Ito yung pinag-usapan natin kahapon ng isang araw. Inilatag. Tignan nyo, dapat kayo talaga ay maghanda. At dapat wag yun nang paabutin na magbangbang ang Pilipinas. Kasi ang headline ngayon, puro pagbabang-bang-bang. Puro na tayo ay winoter canon ang ating mga kasundaluhan. Okay? Basahin ko ito bago ako mag-react sa mga water canon na yan. Magpapatupad ng unspecified measures ang Pilipinas sa aggressive and dangerous attack ng China laban sa mga sundalong Pilipino at mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ayan. Sa pahayag ni Bangag Jr., sinabi niya na nagbigay na siya ng direktiba sa Department of National Defense at concerned government agencies para labanan ang aksyon ng China. Labanan ang aksyon ng China Coast Guard at Maritime Militia sa West Philippine Sea sa dagat na pasok sa 370 kilometer exclusive economic zone ng bansa. Ang matibay na payag ni Marcos ay kasunod sa March 23 water cannon attack sa supply boat ng Navy na unay sa May 4. Okay, napanood yan. Hindi ka tatapusin itong kadsyutan na balita, magre-react tayo. Alright. Alam nyo, kung napanood ninyo, yung pag-water cannon, yes, kawawa talaga yung ating mga Coast Guard doon. But the question, tinitignan ko yung forma eh. Tinitignan ko yung forma ng barko ng China at ng atin. Of course, kailangan natin ipagtanggol ang ating bayan. Pero doon sa positioning, parang sinadya na pumunta doon para sige, bombahin mo ako ng tubig, para mag-declare si Kuting ng kaguluhan. Nakita nyo? Yun yung nakikita ko sa pangyayari doon. At may area na nga dyan. Disputed nga yan eh. Kaya nga si Duterte ay nag-gentleman's agreement. Nataliwas sa pinagsasabi ng mga hinayupak na mga bayarang tukmol ni Kuting na mga media na ang gentleman's agreement ay pagtatraidor sa bayan. Mali! Maling-mali ang inyong mga pagkakaintindi kung kayo ay nagpapaniwala sa kaletsya na yon. So, doon sa positioning ng video, okay? Padasal-dasal pang
hinayupak, sabi ni Kuting. Yeah. So doon mo makita sa video na dapat talaga doon, yes, nangyari yon. Pero na-imbestigahan na ba? Kasi syempre both parties, sasabihin ng China, kasalanan ng Pilipinas. Sabihin naman ng mga ating Coast Guard, kasalanan ng Pilipino. So dapat merong third party na mamamagitan, di ba? Oh. Yun din po yung nakita ko, sabi ni Josa. Ano yung third party? Oh, ang UN, mamagitan sila sa atin. Pero, ayaw na ni Kuting nun. Kasi close na ang deal. Sabi nung palangga. Diba? So ngayon, kung nakikita mo, kung ang titigan mo lang na side, kasi by looking at the video, mga kababayan, nandoon ang mainstream media at saka the way na inulat ng media, talagang grabe. Tayo, ito, inaano tayo ng China, ganito, ganyan. Tapos everything, okay, meron ng camera sa loob ng boat na parang intentionally to sensationalize the kaguluhan. Instead, para ayusin ang dispute ng both both bangka o both countries, China and Philippines, pero sinisensationalize ng media na sinasabi sa taong bayan, eto, ginaganito tayo, wino-water cannon tayo, papayag na lang ba kayo na wino-water cannon tayo? Tapos yung mga anggulo ng camera, it's really intended para sa akin, sa aking paningin. Kasi kung ito ay hindi intended, kung ito ay, what do you call that? Yung surprise, yung hindi mo ba alam na bigla ka na lang jugjugin, why this video na pinapakalat natin sa Pilipinas, lahat ng anggulo na pinapakalat nila, parang aping-api at saka nandun sa loob na ganito, na ganyan, ang media naka-ready niya. Ang intention is really to sensationalize and tell the Filipino people na, hey, winoter canyon kami, kailangan yung magbang-bang-bang. That's not the ultimate solution, darling. The ultimate solution is peace talk, diplomacy, dahil walang mananalo sa bang-bang-bang. Ilagay nyo yan sa mga tukutin nyo, mga dilawang dating anti-Marcos na umaayon kasi tangina ninyo, nakikinabang kayo ang unang sumalang doon sa West Philippine Sea. Kayo, kung gusto nyo ng bang-bang-bang, mag-volunteer kayo lahat, mag-post kayo sa social media, gamitin nyo ang social media platform na ang tatapang kami, para kami kay Kuting, bang-bang-bang-bang, let's go! Doon kayo, humarang kayo doon. If you are really want to go to that bang-bang-bang. Diba? Mga sundalo, umalis kayo dyan. Diba? Kung kayo ay napilitan dahil gusto kayong pinagbababang-bang ni Kuting, umalis kayo dyan. Yung mga supporter niya, mga dugyot, yung mga, not only that, yung mga pulboronic, yung mga smuggler, yan, sila Michael Ma, sila Tichico, sila Ngo, yan, yan ang unang ibala. Total, mga Chinese naman sila, di ba? Labanan nila ang sarili lang lahi. Yan. Lahat ng nakapaligid kay Lisa Tanas na mga backlash na mukhang ibos, matatapa kayo, mga scammer kayo lahat, doon kayo, humarang kayo, mga hinayupak kayo, kung gusto nyo ng bang-bang-bang. Lahat na nagpatayo ng bahay, lahat ng mga nakapaligid kay Sandro Marcos, ikaw, Yaya Vivas, lahat kayo, mga hayop kayo, dahil yung mga ninakaw ninyo, yan, isugal nyo yung buhay ninyong mga hinayupak kayo. Lahat kayo ang lumaban dun sa bang-bang-bang. Lahat, mga senador, mga kongresista nakasabwat para dyan sa jutang dinamas na tchatcha na yan, kayo ang humarang doon, matatapang kayo di ba? Kayo, mga media, kayo, pumunta kayo doon. Huwag na kayo dyan sa Manila, doon, dumiretso kayo. Total ang tatapang nyo, gusto nyo ng bang-bang, ibuwis nyo ang buhay nyo, dali. Kayo ang mag-provoke doon. Magdala kayo lahat ng power ninyo, lahat. Dali nyo buong pamilya nyo, iharang nyo doon. Yung mga, yung mga ayaw sa bang-bang-bang, dito lang tayo. Sila ibala natin. Lahat kayo, lahat ng cabinet secretary ni Kuting, 10 ng pamilya ninyong kinakamkam ang pera sa lapi ng bayan. Binibili nyo ng mga properties from all over the world. Kayo, ang mga pamilya ninyo, mga anak ninyong nag-aaral sa iba't ibang bahagi ng mundo, pauwi ninyo, kayo ang humarang. Total, matapang kayo, mga hinayupa kayo di ba? Mga alpot kayong lahat. Sarap nyo talagang sulsugon ang mga kipay nyo ng silhig. O ng magic wand ko, nang matapos sa kayong lahat.
or voodoo ko na lang kayong lahat. Bangag ang presidente, tulad ng president ng Ukraine, sabi ni Selil. O, di ba? Sabi ko, cool ako kanina. I woke up like this. Galit na naman ang lola ninyo. Paano di ka magagalit? Sabi ni Losman TV, Marlia, sabi ni Sas, nag-message sa akin si Sas, ito nga yung message niya. BBM admin canceled the collective CLOA. Okay? Of Atis in Boracay, which was granted by Duterte admin. Ay, gali. Ay, putang ina talagang hayo. Sinabi nga nisa sa akin, kaya hindi ko pa nabasa. Yan, yung mga kaluluoy na mga ati dira sa aton, sa Boracay. Kinancel nila yung CLOA. Pag-usapan natin yan later. Pag-usapan natin yan. Vangag, sabi ni Feli Aften. Diba? Nakita ninyo, paulit-ulit nito, hindi ito biro. Tinatakpan nila ang mga issue. Okay? Mga issue na dapat pag-usapan. Mga issue ng loto. Pinagtatakpan itong bang na ito. Nasaan na kayo? Yung pagnanakaw ni Lisa Tanas, ni Robles, na mga loan bettors dyan sa loto, yun ang gusto nilang pagtakpan. Gusto kayo lahat isalang dyan sa kamatayan. Diba? Oh. Pinapatay ng issue ng pulburon. Huwag kayong mag-alala, mamaya bubuhayin natin. With ano? Mamaya. Oh, mga demonyo tayo, sabi ni Elizabeth. Ay, nako. Nakakagalit lang, mga kababayan, na instead, sa 2 years ni Kuting, na I hope hindi na siya umabot, na ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang mga bata nag-i-excel, dumadami ang trabaho, ang mga OFW ay masaya, ang ating airport ay walang mga daga, mga surot, mga chuchu. Dapat ito yung ine-enjoy natin. Yung mga tao ay nagdidiriwang dahil mababa ang presyo ng mga bilihin. Yun nga, ang daming trabaho, ang daming infrastructure. Anong pinatayo niya? Ibig na, sabi niya, pagpatuloy niya yung build. Anong pinatayo niya? Giyera? Anong pinatayo ng hayop na to, ni Kuting? Ang pinatayo nila, mga bahay nila. Mga manakaw na bahay. Ninakaw nila ang pondo ninyo para ipatayo. Pero hindi sila nagpatayo ng mga infrastructures para sa inyo. Para pakinabangan ng mga susunod na henerasyon. May nakita ba kayo dyan sa kanilang page? Groundbreaking chuchu, wala. Whereas nung panahon ni Duterte, ang daming build ni Duterte. But again, mga palangga, every administration, hindi mo mazizero out ang corruption. But, this administration, this bangag, ay sobra-sobra ang corruption. Sumisigaw na ang corruption. Ulit-ulitin natin sa smuggling sa loto. Pero, nga pa rin ang mga taong nasa paligid kasi takot na takot kayo. Yung mga, when I say paligid, yung mga nasa gobyerno, takot kayo. Tandaan ninyo, hindi ko kayo sinisindak. Tignan mo si Guevara. Oh, di ba? Bigla na lang, bumagsak. Binudo ko yun. Sunod ko yung buduhin. Believe me, lahat kayo. Pero kasi yung budo, may oras yun. Minsan tulog ako sa oras ng budo, kaya hindi ko siya nabubudo. Mga hayop na ito. Anyway. Nabayaran na sila, nanalo sa loto, sabi ni Pams Cute. Bubusalan kapag nagsalita sa katotohanan, sabi ni Tintin. Yeah, yun yung ginagawa nila sa akin. Bubusalan nila ako. Diba? May question ako sa inyo. Okay. May nabasa lang kasi ako kanina. Yung mga alipores ni Lisa Tanas at ni Kuting. Kapag ba ang isang scammer ay ng scam, tapos nanghingi ka ng sorry, hindi ka na scammer? Tanong, magsagot na kayo. Ang isa bang magnanakaw? Nagnakaw siya ng milyon-milyon, tapos nahuli siya kasi nagnakaw siya, tapos sasabi niya, ay sorry kasi nagkamali ako. Magnanakaw pa rin siya o hindi? Sagot. Ang isang bangag, okay? Scammer pa rin siya. Exactly my point. They're not gonna win, darling. Okay? Hindi mananalo sa argumento to mga hayop na to. Ang isang magnanakaw, okay? Nahuli ka nagnakaw, tapos sasabihin mo, ay pasensya na po, kasi nahuli ako, sorry na, nagkamali ako, kasi nagmamadali ako, chuchu-chuchu, akala ko kasi yun ang mga ganon. Magnanakaw pa rin. You're not gonna win, Lisa Tanas. Hindi ka mananalo, Lisa. Dahil,
ang kahayupan mo, ang pagnanakaw ay hindi mabubura sa inyo. Kaya kung ako sa'yo, magbilang ka na ng araw dahil tatanggalin ka namin dyan sa iyong kinauupuang hindi naman para sa iyong alpotera ka. Hanggang I like this, sabi ni Zaida, hanggang kamatayan niya, magnanakaw pa rin. Exactly. Ang scammer, once a scammer, always a scammer. Oh, di ba? Or, yes, nang-scam ka na eh. Woo! Mga butang ngayon to, pinagluloko nyo. Akala nyo maluloko nyo yung taong bayan? Once a pangit, always a pangit. Katulad ni Lisa Tanas. Once a butod, always a butod. Once a pulboronic, always a pulboronic. Oh. Ibala na si Milyonaryo. Okay? Mel Robles sa Canyon. Hinay-hinay, Karma Lisa Tanas, sabi ni Alfie Aflin, once a butod, butod forever. Yes! Once a butod, butod forever. Once ang iwi, well, but seriously, once ang nangiwi ka, minsan kasi, yung iba na, wag naman nating anuhin, pero yung mga nagngingiwi because of sakit talaga dahil sila ay na-paralyzed for whatever reason, nagagaling yun sa therapy. Pero yung ngiwi, katulad ni Kuting, ni Bangag, hindi man magagaling yun. Kasi kung patuloy siya nang umingiwi, kapatuloy siya bumabangag, di ba? I like that. Once an ahas, always ahas, sabi ni Palangga. Oh, once you are mudlo, corduroy, always a corduroy forever. Ay, nako, talaga naman, alam na alam nyo na ang ating mga litanya dite. Alright. Dane de los Reyes. Oh, ano mga balita dito nakalap ni Palangga ko? Mga balitang nakalap. Ito. Yun ang na-highlight nila ang tungkol sa kagera-gera na yan. Ito pa. National Maritime Council nilikha sa pagpapalakas ng Philippine Maritime Security. Pinirmahan ni Pangulong Bangag na Bangag Jr. ang Executive Order number 57 na nilikha ng National Maritime Council or NMC para palakasin ang maritime security ng Pilipinas at itaas ang maritime domain awareness ng mga Pilipino sa gitna ng agresibong taktika at pagbabanta ng China. Ito, tema sa inyo, sabi ko sa inyo lahat na lang ng balita para what? Palakasin ang mga ating sandatahan para ihanda kayo sa gerang hindi naman dapat ninyong maranasan. Gusto niyo ba ng World War ano? Gusto niyo ba yun? My goodness. Oh, ito pa. Oh, ito Kuting, makinig ka. Ayan, itong balita. Facebook page ng Philippine Coast Guard na-hack uli. Tumigil nga kayo, palabas yun na naman to. Sino to nag-hack? Si Thor, si Lisa Tanas? Di ba? Ito, national security. Ito nga lang yung pag-hack-hack nito mga Facebook na to, kung ito ay totoo. Pero I know na hindi ito totoo. Pero sige na lang, pagbigyan natin mga ginayupak. Sige, kunyari totoo na ang Facebook page ng Philippine Coast Guard ay na-hack. Ibig sabihin, bago kayo makipag-bang-bang-bang, ang cybersecurity muna ang unahin ninyo. Mga julol. Kinalintian gid ka mo. Oh, sa apat na pagkakataon ngayong taon ay muling nabiktima ng cyber attack ang Facebook page ng Philippine Coast Guard nitong Biyernes. You know what? Sige, anuhin natin to, i-analyze natin. Kinumpirma ni PCG spokesperson CG Rear Admiral Armando or Anan Balilo nang tanungin ng media hinggil sa isang unknown entity na nakakuha ng access sa FB page ng PCG bandang 12:30 ng hapon nitong Marso 29. Dalawang malicious shorts video na nakapost nakita ng oras na mahak ang FB page. It's all BS, mga kababayan. Okay, let's comment on that. Okay, magkomentaryo tayo. Oy, dito sa si Maverick nandiyan. Maverick, hindi ka nakikita, nandito ka pala kay Boljak. Naka-open tayo sa tatlo, ha? Nahanap kita doon, Palangga. Edwin Sino, thank you. Butod, bangag talaga ang julol, mga gutom, sabi ni Grace Wentibay Ilyazar. Ayan. Sino pa mga nanood ng mga hitad? Kupal Inday. Okay. Sige, tuloy na tayo. Anong ibig sabihin nun? Ha, mga kababayan?
ng Philippine Coast Guard website ay na-hack daw ng 4 na beses ba yun? Okay? 4. Ngayon, ano ang mensahe na gustong sabihin? Ibig sabihin, walang kwenta gobyerno ninyo. Cybersecurity na nga lang na-hack pa, tapos gusto nyo pa makipagbangbang? Anong kadyutahan yan? Bago kayo makipagbangbang, i-ensure ninyo ang cybersecurity na hindi tayo ma-hack at makuha nila yung mga information na kung saan makapagpapahamak sa ating bansa. Pero ito'y puro kadjululan mo lang, Kuting. Kadjululan nyo lang yan. Walang nag-hack dyan, kundi hack me kayo ang nag-hack para sabihin sa taong bayan na pati cyberspace natin ay hinahack ninyo. Kayo ang tunay na hacker. Kayo ang tunay nagpapatek down ng Facebook page ko, Lisa Tanas. Tangay na nyo, 1.1 yon. Kaluoy man si Inday. Pinag-take down nila ang page ko. Diba? Yung Maharlika at saka Bojack Era. Kamusta naman yung bibig ko? Napatay niyo ba yung bunganga ko? Kahit i-take down yung Facebook, paulit-ulit, buhay pa rin ako. Kung ikaw, kung ang pusa, tunay na pusa ay may 9 na buhay, ako more than that. Diba? Pagdating sa cyberspace. Pagdating sa cyberspace, wala unlimited ang buhay natin. Tandaan nyo yan. Kasi pag tinake down ka, buhay ka na naman uli. Diba? Gagawa ka lang, dapat tinake down ka uli, buhay ka na naman. So unlimited ang life natin sa social media. Kahit i-take down tayo ng mga mandorobong ito. Ngayon, yabang sa China pero tiklop kay Tiyanak. Sabi ni Scorpion, ang yabang sa China pero tiklop kay Tiyanak. Exactly! Ang yabang-yabang nito na makipagyarahan. Tangay na kay Lisa Tanas, isang sampal ka lang, tiklop. Pero later on, di ba, gumanti siya? Isang jombag ka lang sa harap ng cabinet secretaries mong bangag ka. Sampal pa lang ng asawa mo, hindi ka umuubra. Tapos makikipaglaban ka pang, naku, bongbong, pagkabangag mo. Kung alam ko lang talaga na ito gagawin mo, doon pa lang sa May 9, you know what I mean? Ginbudo na kita. Kung alam ko lang, alam mo, iniisip-isip ko yung palangga kasi I was there, di ba, nung May 9, nandoon sa Jutang Jin ng celebrasyong pandaraya nila. Pag binabalikan ko yung nakaraan, sabi ko, tanginan to mga to, kung alam ko lang na isasabak nila ang Pilipino sa bang, at kung alam ko lang na magkikipagsabwatan pala, o kasabwat na nila ang smuggler, palalabasin nila yung mga pulburon, tapat nung May 9 pa lang, ginawa ko na yung voodoo operation ko doon at lilipol ko silang lahat ng mga nandun sa loob. Pero lang si baby girl, at saka mga kasama ko doon. Di ba? Puro hak-hak na lang, sabi ni Rich T. Exactly. Puro hak-hak na lang mga kasinungalingan nila. Ano pa pinagsasabi dito? Wala nang balitang masyado. Ano to? Ito. BIR. Tatalupan daw. Okay? Na sinisingil ng 25% withholding tax and 12% VAT sa cross-border services. Basahin natin, March 31. Pinambisagahan ni Gatchalian ang ipapataw na 25% withholding tax at 12% VAT ng Bureau of Internal Revenue sa lahat ng cross-border services na ibinibigay ng non-resident foreign corporations. Anya, maaari itong itaboy ang mga dayuhang mamumunan na magsagawa ng kanilang negosyo sa bansa. Kasi nga, tangina. Okay, sabi ni Gatchalian, maaari itong itaas ang halaga ng pagnenegosyo sa bansa na lalong magpapahina sa pakikipagkompetensya ng bansa sa buong mundo pagdating sa pag-akit ng mga dayuhang mamumuhunan. Well, ano pang expect natin? Lahat na lang, itataas nila ang taxes, not only the non-resident, di ba, mga foreigners, kundi pati kayo, yung mga maliliit ninyong negosyo, ay ini-extort. Di ba, ang dami nating ulat dyan. Sino bang in-appoint dyan sa BIR? Di yung mga kasabot ni Lisa Tanas, yung nang bibiktima sa mga maliliit na negosyante na hinahanapan nila ng mga loopholes. Di ba? Na ito, para makapag-extort. It's the same thing dito sa mga foreigners na ito. Napapatungan nila, tatasan nila yung taxes. Siyempre lalayo yan, lilipat sila sa ibang bansa na hindi ganyan katulad sa Pilipinas na kapag nag-put up ka pa lang ng negosyo, sa City Hall pa lang o ang mga taong gobyerno ay inextortan ka na o kinikikilan ka na sa pag-process pa lang ng papel. So, kaya ang Pilipinas talagang, mga palangga, magiging, magiging bangag na bangag talaga. Ngayon, mga kababayan,
Ano pa ang mga isyong tinatahak ninyo? Okay, ito. Ito, bagong balita. 4 hours. Bangag na bangag, designates Peralta as PNP officer in charge. Akala ko kanina naglabas sila, na-extend nila si Acorda, si Anacorda, yung nagkaso kay General Macanas, yung PNP chief. Okay, napikon at ungas, kasabwat ni Lisa Tanas, para maging downtrodden Pinoys kayo. President Bangag na Bangag has designated Police Lieutenant General Emmanuel Baloloy Peralta. I don't know this person. Ano to, magnanakaw din? Kawatan din ba ito? O Addictus Benedictus o promotor ng mga kabangagan? Ang General Emmanuel Baloloy Peralta as the officer in charge of the Philippine National Police after General Anacorda ends his term Sunday. Okay? Ngayon ang araw na dyan. Hindi ko to alam kung anong nito, kung ano ang background dito, hindi ko pa naaral. Sino tong taong ito? Budol Bangag. Ngayon, akala ko extend nila si Acorda kasi hindi pa tapos yung kanilang transaksyon sa Pulburon. 'Di ba? Yan ang isa yan. Isa yan sa dahilan kung bakit sana extend si Acorda. But ito may bago. Let's dig into that later on. Tingnan natin. Di ba involved din yan sa drugs investigation, sabi ni Joseph Umagap? I'm not sure. Well, hindi ko alam palangga. Hindi ko siya kilala. Alright? Thank you for having your internet space. You're giving us the most important information for the best of our country. Yeah. Sabi ni Death Scorpion, Bureau of Entrega Revenue. Correct. Yes, talaga naman. Instead of internal entrega. Entrega kay Lisa Tanas. Alam nyo na yan mga palangga. So you have to get up, speak up. Kailangan nyo na talagang mag-speak up ng bonggang-bongga para matapos na sila. Right? Gusto mo yung bang tapusin ng mga hitad. Sarah, how are you? Good evening, everyone. Marika, si Tulfo ang nauna sa Pulse Asia na isang presinto, sabi ni Josephine Yearwood. Ayan, Tulfo na yan. Papaniwala pa kayo, Tulfo? Puro katsipa ng mga topic at nag-grandstanding. Wala namang bayag. Enough for Tulfo. Lahat sila. Dahil nakisabwat sila sa bangag na presidente at bangag na si Lisa Tanas. You forget about the Tulfo dahil ginamit lang ang inyong mga buhay, ang inyong mga istorya ng buhay para pagkakitaan kayo ni Tulfo. Buti sana kami natutunan kay Tulfo. Bibigyan na kayo ng 5,000 tapos i-exploit ang buhay ninyo. So enough for that. 'Di ba? Tingnan mo naman yung si PCSO. Anong ginawa ng gagong yan? Payola Brothers, sabi ni Jegong Tabak. People power na para wala na sila sa Malacanang, sabi ni Feli Aflen. Defender ng Pulburon si Peralta, sabi ni Hana Pipakel. Ganun ba palangga? Sige, hanapin natin yan. Kung siya ay defender ng Pulburon, dapat na natin silang boljakin. Okay. Ano pa? Ano pang mga latest nito? Tingnan ko lang yung mga balita. Walang kwenta yung mga balita eh. Walang kwenta. Puro kasinungalingan ng mainstream media. Imbis na pag-usapan ng mainstream media ang pagiging utak ni Lisa sa extraction, pang-kidnap, ang issue sa smuggling, di ba? Pinapatay na nila ang issue sa smuggling. Pero bubuhayin natin yan. Everyday bubuhayin natin dito sa ating channel. So, tumutok lang kayo mga hitad dahil hindi natin sila tatantanan. Wala na bang magawa si Madam Amy sa baby brother Pulburon at ipag-jazz niya, sabi ni Jaylee Gardel? Wala. Kasi kung meron, dapat matagal na. Di ba? Puro kajululan na lang nangyayari sa bayan natin. No to Chacha. Hi, Rainier. Happy Easter. Good morning and have a wonderful life to you and your family too. Thank you. Warfreak ang bangag. Wala nang credibility yung dalawang Tulfo. Okay. Marcos Tulfo, never again. Hello palangga, watching from Germany, si Janet Barch. Christy Helena Busano from Saudi Arabia. Palakasin ang mga kawatan, sabi ni Jem. Oo nga. Si Sheherazed Alonto. Okay, noong panahon ng ni PRRD, nagkaroon tayo ng peking VP at mga peking senators, peking presidente, peking senator at congressman.
Sabi ni Rolly Marquez, totoo bang ang bang sa China pakana ni Kuting para sa kayamanan ng mga Marcos? Yes. That's about it. Bakit siya biglang gusto maggera? Sige nga. Ano ang agreemento? All over the world. Anong agreemento? Ano ang kapalit ng pagsalang sa inyo para mategi boom kayo o magurgur kayo lahat? May naisip pa kayo? Bakit all of a sudden nag-change siya ng kanyang pusong itim na isasalang kayo sa kaguluhan? Again, ulit kahit itanong nyo sa mga ninuno ninyo, kung pwede buhayin nyo yung mga lolo't lola ninyo na walang maidudulot ang bang sa atin. Wala. Kasi ang kaguluhan, kahit sa ang dispute, family dispute, friends, company, corporate, walang maidudulot. Kailangan solvin ang problema. Hindi ka pwedeng maging marahas. Wala na tayo sa age na kung saan the ultimate solution is dahas. Diba? Kailangan natin ng diplomacy. So, sabi ko nga, mga palangga, wala na nga tayo makakain sa Pilipinas. Wala na nga kayong trabaho, isasalang pa kayo sa bang. Diba? Wala na nga kayong pera. Wala na kayong dyan. Wala na, di ba kaaral na yung anak nyo dahil wala kayong pera, sisalang niya pa sa bang. So, make up your mind. Anong meron kung bakit gusto kayong isalang? This is not your fight. Hindi dapat, imagine mo, let's talk about bigger picture here. Doon sa pinapakita nilang video, yung Winotter Canon ng China, I think, sabi mo nang, sige, 3 daw yung nasaktan. Okay, sige, pagbigyan na natin. 10, okay? 10 kunyari ang nasaktan na Pilipino. Because of that 10 people, 10 Filipinos, kunyari lang na totoo na talagang hindi pinrevoke ang Chinese vessel. Yung 10 yan, ipagpapalit ni Kuting ang milyon-milyong buhay dito sa 10 nagasgasan o nasaktan. What I'm trying to say, hindi natin pwedeng pabayaan yung panggigipit sa atin. Pero the question is, talaga bang ginipit tayo ng China? Kasi sabi ng China, sa kanilang naratibo, tayo ang nag-provoke. At sabi naman sa natin, hindi ako, yung media, ang China ang nag-provoke. So dahil dyan, alam naman natin na may influence. Okay? May influence, di ba? So, kung gusto nyo magtapang-tapangan muli dahil may 10 nasaktan, tapos gusto nyo iharang ang inyong mga anak, milyon ng buhay, mamili ka. You save the millions of Filipinos or the 10 claimants na ganito, ginanyan sila. Ano ang pipiliin nyo? Buhay ng milyong-milyong Pilipino o yung 10 na ito'y nagkiklaim na baka pwede naman, hindi baka, na pwede naman pag-usapan na hindi na mangyari uli ang girian na yon. Katulad ng ginawa ni Duterte na na teka muna, wag na muna tayo mag-away. At kasi itong area na to, di ba pareho tayong may claim. Hindi lang naman tayo ang may claim din sila eh. Di ba? Parehong may claim, kaya nga disputed ang tawag dyan eh. Ibig sabihin, mga palangga, habang ang parehong panig ay mainit, dapat merong, at least man lang pumagitna sana, or sa side ni Kuting, dahil sinabi naman niya na maging neutral siya. It's your choice. Kung gusto nyong sumabak dito sa kaguluhan na ito. 10 lives or millions of millions na inyong buhay na isasalang ni Kuting. Kaya kung ako sa inyo, sa darating na mga pagtitipon, to those, since pagkabuhay ngayon, lahat ng mga Katoliko, lahat ng mga religious group, lahat ng mga nasa gobyerno na sukang-suka na kay Kuting, you speak up. At sa naging issue nito, ano ang iyong naging reaksyon? Mag-imalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. At hanggang sa muli tayo sa metro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.